Magandang gabi Pilipinas, narito na ang ating latest update sa lagay ng panahon. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like, i-share, at kung bago ka pa lang sa ating channel, mag-follow or mag-subscribe na at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga weather updates. Ayon sa Pag-asa, kaninang umaga, nakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility ang isang low-pressure area na ating minomonitor. As of 3 p.m., ito ay nasa layong 855 kilometers east of southeastern Luzon. Base sa analysis ng Pag-asa, mayroon itong medium chance o katamtamang posibilidad na maging isang tropical depression o mahinang bagyo sa loob ng 3 araw, particular pagsapit ng Friday or Saturday, kung saan unti-unti itong lalapit sa northern at central Luzon. Ang nasabing low-pressure area ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone, ITCZ, kung saan nagsasalubong ang hangin mula northern at southern hemispheres. Ang pagsasanib ng mga hanging ito ay nagbubunga ng makakapal na ulap at paminsan-minsang malalakas na pag-ulan. Samantala, ang ITCZ ay patuloy na nagdudulot ng mga pag-ulan sa Western Visayas, Negros Island Region, Palawan at Zamboanga Peninsula. Sa malaking bahagi ng Mindanao, asahan ang scattered rains and thunderstorms mula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw. Sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas, nananatili ang epekto ng easterlies o mainit na hangin galing silangan. Mataas ang tsansa ng pag-ulan sa Bicol Region, Quezon Province, Samar Island at Biliran Province. Mag-ingat sa malalakas na ulan na posibleng magdulot ng pagbaha at landslide. Samantala, ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas ay makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies ngayong gabi na may posibilidad pa rin ng mga localized thunderstorms. Ayon sa pinakahuling tropical cyclone threat potential forecast ng Pag-asa, ang nasabing low-pressure area ay kikilos pa west-northwest patungong northern at central Luzon. Bukas, bahagya itong aakyat at kikilos sa northern portion ng Philippine Sea. Pagsapit ng Friday, posibleng tumawid ito sa malaking bahagi ng northern at central Luzon. Sa Saturday at Sunday, tatawid ito sa West Philippine Sea. At sa Sunday, inaasahang lalabas ito ng ating par patungong southern China. Base sa kasalukuyang analysis, may medium chance ito na maging isang tropical depression. Kung sakaling mabuo, ito ang ika-4 na bagyo ngayong August at pang-9 para sa taong 2025. Dahil tatawid ito sa northern at central Luzon sa pagitan ng Friday at Saturday, malaking bahagi ng rehiyong ito ang makakaranas ng malalakas na ulan. Ang nalalabing bahagi ng Luzon, pati western sections ng Visayas at Mindanao ay makakaranas din ng pag-ulan dahil sa pagbabalik ng southwest monsoon, habagat kahit hindi ito direktang i-enhance ng naturang weather disturbance. Patuloy na mag-monitor ng mga update dahil posible pang magbago ang sitwasyon. Sa lagay ng panahon bukas, August 21, 2025, sa malaking bahagi ng Luzon, particular sa southern Luzon, Calabarzon, Metro Manila, Aurora, Bicol Region, Mindoro Provinces, Romblon at Marinduque, inaasahan ang mga pag-ulan dulot ng trough or outer portion ng low-pressure area. Bagamat generally light to moderate rains, posible pa rin ang malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at landslide. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies sa umaga at tanghali na may mainit na panahon, ngunit mataas ang tsansa ng pag-ulan sa hapon at gabi, particular sa Cagayan Valley at Southern Cordillera. Sa Eastern Visayas, mataas ang posibilidad ng pag-ulan mula umaga dahil sa trough ng LPA. Sa Palawan, Western Mindanao, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Northern Mindanao, may epekto ang southwest monsoon na magdadala ng scattered rains and thunderstorms. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, Soc-Sargen, Davao Region, Caraga, maaari pang makaranas ng maaraw na umaga ngunit pagsapit ng hapon hanggang gabi, asahan ang thunderstorms. At sa sea conditions, walang nakataas na gale warning. Inaasahan ang mga pag-alon na 0.5 meter hanggang 1 meter, ngunit maaari pang umabot sa 1.5 meters kapag may malakas na ulan o hangin dulot ng thunderstorms. Sa ating 3-day outlook, Friday, August 22. Malaking bahagi ng bansa ang makakaranas ng pag-ulan. Northern at Central Luzon ang direktang apektado ng LPA na posibleng maging bagyo.
Sa Southern Luzon, kasama ang Metro Manila, asahan ang epekto ng southwest monsoon. Saturday, August 23, nasa West Philippine Sea ang weather disturbance. Ilocos at Cordillera Region ang maapektuhan ng pag-ulan, habang sa Western Luzon, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Mimaropa ay mataas din ang tsansa ng ulan. Sunday, August 24. Patuloy ang epekto ng southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon, kasama ang Central Luzon, Metro Manila at Mimaropa. Sa Bicol Region, mababawasan na ang ulan at magiging partly cloudy to cloudy skies na lang na may posibilidad pa rin ng scattered thunderstorms. Sa Visayas, asahan ang southwest monsoon na magdadala ng pag-ulan lalo na sa Western Visayas at Negros Island Region. Sa Mindanao, ulan pa rin sa Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula pagsapit ng Friday, bahagyang mababawasan sa Saturday, ngunit muling lalakas sa Sunday. Iyan ang ating latest update sa lagay ng panahon. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Kung bago ka pa lang, mag-follow or mag-subscribe na at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga weather updates. Ingat po lagi at magandang gabi sa lahat.